Sa punto pong ito ay kausapin natin ang bagong panumpang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure, si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Connie, magandang umaga at thank you very much. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Unang-una sa lahat, ano ho bang inyong target o prioridad na gawin sa ICI? Ngayong opisyal na ho kayong nanumpa bilang Special Advisor at Investigator. Bali, ayon sa aming coordination dito, umpisan muna namin ang lahat ng mga investigasyon natin sa mga flood control projects, from GOES to substandard to unfinished to overpriced. Oho. At syempre marami hong nananawagan ng mga kababayan natin na sana maisa publiko po ang ginagawang investigasyon o hearing ng ICI. Kayo ho ba, ano ho ang personal na posisyon nyo tungkol po dito? Sa ngayon kasi we have yet to see yung mga witnesses, yung mga nagbo-volunteer, especially yung mga nagbo-volunteer ng mga witnesses kasi baka itong mga to ay medyo yung credibility nila ay medyo questionable or mapasukan tayo ng mga sinasabi nga ng mga Trojan horse that would affect po yung credibility and integrity po ng ginagawang investigation po ng ICI po. But eventually, are you open na at least dito sa suggestion po ng marami na gusto nilang makita for an open and transparent investigation? I think isa po yan sa mga kinukonsider po ng ating chairman na si Commissioner Andy Reyes. But as of now nga po, medyo we really need to assess and evaluate po. Yun pong yung pong gagawin po nating parang live stream, yun pong yung investigation na kinakandak po ng ICI po. Opo. At sir, syempre marami rin nagtatanong, dati rin ho kayong PNP Chief, paano ho magiging kumbaga bala para po sa pag-iimbestiga ninyo yung inyo pong sources siguro bilang dating PNP Chief? Sa papaano paraan? Ayun nga po unang-una po gusto ko pong i-correct yun pong aking designation is Special Advisor po. Hindi po ako yung investigator. But I'm always at the disposal po ng ating chairman na si Commissioner Andy Reyes. So ang pinaka-role ko po dito dahil nga sa dami po ng mga imbestigahan is more on ako po yung parang liaison or coordination magko-coordinate po sa AFP, PNP, as well as sa National Bureau of Investigation, as well as siguro kung utusan po niya ako na mag-conduct po ng intel gathering. So gagawin po natin lahat yan dahil meron hong memorandum po na ibinigay po sa atin ng office ng ating Executive Secretary dated September 29, 2025 wherein nakalagay po dun sa direktiba niya na lahat po ng mga departamento at mga head of agencies and bureaus are directed po na makipag-cooperate po o makipagtulungan po sa lahat po ng mga pangangailangan po ng ICI pagdating po sa pag-iimbestiga po nitong mga flood control projects at as well as mga iba pang mga infrastructure po na ginawa po ng DPWH. So, ang gagawin lang po natin dito is we ensure po na lahat po ng itatap po natin ng mga agencies ay sisiguraduhin po natin na yung kalalabasan po ng kanilang validation, verification, validation ng mga ebidensya po ay naayon po sa yun pong wala hong question po na yung integrity po ng mga to ay bali solid po at saka maganda po. Sir, maraming salamat po sa inyo pong pagtatama. So right now, ang inyo pong posisyon ay ICI Special Advisor and not as an investigator. Opo, Alright. para maliwanag po tayo. But sabi ko nga, kung ano po yung iutos po sa atin ng ating commissioner, siyempre gagawin po natin kasi nakalagay naman po doon na I may be directed, di ba? Yes. Under tasking na nakikita po ng ating chairman kung saan po ako pwedeng makakatulong pa po. Opo. At yung intel siguro ninyo, yung background ninyo bilang PNP Chief, kaya siguro naisip na baka investigator din, sir? Pero eto po, yung inaasahang pagharap ni dating House Speaker Romualdez,
Ano ho ang ating update dyan? Particular na dahil din po may inaasahan din po tayo na maaaring magbigay po ang korte ng arrest warrant kay Zaldico. Ano ho ang update? Of course, ang preparation po natin dito is yun po more on sa physical, yung security po ng na igagawad po natin sa ating dating Speaker of the House. And at the same time, we will ensure po na lahat po ng due courtesy ay ibibigay po sa kanya at lahat po ng gustong tanungin siguro ng ating mga commissioners will be they will be asking question po sa ating dating speaker po. Okay, at ano na lang siguro ang inyong mensahe sa pangkalahatan, para ho sa nagsasabi na maaring maapektuhan po ang sitwasyon siguro ng pagtingin ng taong bayan sa ICI, the longer siguro na hindi ho na isa sa publiko yung hearing, ano ho ba, gaano ka-solid ang magiging pagtatrabaho po ng ICI para sa lalong madaling panahon ay mapanagot ho ang mga may sala? Ito po base po sa aking maikli po na stay dito before I accepted the position. We really need to trust po itong tatlong commissioners na itinalaga po ng ating mahal na Pangulo para ho imbestigahan po itong mga anomalya na ito because with the directive po ng executive secretary natin na gagamitin po lahat po ng puwersa ng pamahalaan na kakailanganin po ng ICI under kay Commissioner Reyes. I don't see po any reason na pagsuspetsahan po natin ang kredibilidad, integridad po ng ICI, considering po na kung titignan po natin ang mga personalidad from our chairman, si Chairman Andy Reyes, si dating Secretary Babe Singson, and of course si Ma'am Rosana Fajardo, siguro po ibigyan po natin sila ng todo-todong tiwala na hindi naman ho siguro sila nagretiro o inabot yung ganong mga pwesto sa kanilang karir na yun pong integridad nila ay questionin po natin. Let us trust po na kasi sila po ay gusto po nila na maging maayos po ang mga kaso na isasampa po at maiwasan po yung nangyari po na mga kaso na naranasan po natin dun sa Napoles case. Wherein ang naparusahan lang po sa ngayon ay si Napoles, yun pong mga inaakusahan po na mga matataas po na mga opisyalis ng gobyerno ay hindi po sila nagkaroon po ng kaso. So ito po ay pakiusap ko po bilang advisor na magtiwala po tayo sa kanilang tatlo. Okay, pero ito, para patungkol lang sa inyo, kasi meron hong mga sariling mga batikos din sa pagkakatalaga po sa inyo, given may history din po kayo na mga iba pa hong nagsasabi na matating kaso. Ano naman ho ang inyong pagsisiguro na kayo ho ay magiging patas? Ang sa akin po ay siguro po ay makikita naman po natin na wala akong katotohanan po. Yung lahat po na mga ibinibintang sa akin, wala naman hong kaso po na naisampa po sa akin, but up to this time po I am willing po to face kung ano man po yung kailangan kong sagutin dyan sa mga ibinibintang po sa akin. Alright, marami pong salamat sir sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Yan po naman si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Thank you po, Ma'am Connie. Thank you, sir.